Hello Leo! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus. General reading para sa sign ng Leo para sa September 2025. Uy! Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaring ang susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. So like, share, and subscribe lamang po. Lalo na yung subscribe para mabutan nyo ang pag-upload ng next na reading. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Maaaring sa mensahe ng iisang card na to, yung core energy, pwedeng sa oracle card sa dulo, o pwede din naman sa naratibo na makukuha natin sa deck na ito. Uy, maganda ang first few readings. Core energy mo, collaboration, partnership, mabuting pagsasama, mabuting parang equal give and take, pwedeng ganun i-interpret. Kung sa relationship, romantic love, kung dati lagi kayo nag-aaway, hindi kayo magkasundo, ngayon, ano na, parang, kung mayroong leader, merong follower. Kung nagbibigayan na when it comes to a certain task, o nagbibigayan na when it comes to decision making. Hindi na dominant yung isa, ganyan. Pwede din naman na ikaw, Leo, being the fire sign that you are, very, ano ka very, um, risk taker, matapang, fierce. Kahit pag ganun ka, hindi ka na, you're not trying to dominate the conversation this time around. Doesn't matter kung romantic relationship o it doesn't matter kung iyan ay sa trabaho. Pero sa ngayon, parang meron ng ano, parang napupush na yung creative, ano mo, creativity. At may collaboration na yung, alam mo yung spirit ng collaboration, yan yun eh, yung energy ng Three of Pentacles. May bigayan, meron ng ano, brainstorming, hindi na yung isa ang nagdo-dominate at hindi na parang sunod-sunuran lang yung isa. So, justice, you could be dealing with a Libra, pero pwede din, Libra nga, pwedeng Libra or any other air sign, Gemini, Aquarius, or Libra. Doesn't have to be those signs. Huwag masyadong tied up sa signs na yon. Yung iba parang, hindi naman Libra yung partner ko eh, hindi naman ganyan. Okay lang yun. Relax. Example lang yun. Yung iba sa inyo maaaring may kadil na gano'n. So, siguro for the longest time, meron kang hinihintay o hindi contentment ang textbook ano nito eh, meaning nito eh. Pero yun yung dating sa akin. May contentment, may sense of contentment at parang um, hindi naman sa nagsisettle eh, pero it's more of okay na to. Nagpapasalamat ka how things are going ngayon. You couldn't ask for more. It would be nice kung halimbawa more finances, more income stream, pero ngayon with all the ganap na hindi maganda sa ating bayan, ay ikaw ay na siguro na-realize mo na everything is um, doing well, everything is at the right place sa ngayon. Ganun, yung napipick up ko na energy dito. Somebody smart. You're dealing with somebody smart, very thoughtful, very intelligent. At ginagamit niya yung utak niya to make things happen for you. Uy, bakit lumabas ang tower dito? Medyo hindi magandang ano yan. Pangitain. Kumbaga, para mag-happen, mangyayari sa isang buwan. O kaya, mangyayari, not necessarily September. Well, September to, pero pwedeng October, November, December. Yung up and down. Kumbaga, yung success, mangyayari, and that joy, happiness, contentment, i-treasure mo yun kasi hindi mo alam kung kinabukasan meron ng tatanggalin sa'yo sa universe. May shake up na magaganap soon. I don't know kung legal battle yan dahil may justice dito. Pero I strongly feel like kung haharapin nyo to as mag-partner, I strongly feel like yung magagamit nyo ng bongga yung talino ng isa't isa. So siguro kung meron kang kailangang i-address this month, mensahe din ng universe sa'yo ay
Use your head, never your emotions. Merong isang bagay na it will happen fast. Communication will happen fast. Kung ano man itong pagdadaanan na ito, it will happen fast. So, kung negative ito, you will feel down, bilis kang makakalagpas dun. May hangman kasi dito eh. Kaya ako nabanggit yung contentment kasi meron siyang, alam mo yun, in limbo ka, siguro naghahanap ng ano. Yung iba sa inyo pwedeng naghahanap ng, may in-applyan kayong visa, pwedeng ganyan. May in-applyan kayong residency, whatever, sa ibang bansa, pwedeng digital nomad visa, may na-apply na trabaho overseas, pwedeng ganun. At this month, lalabas na yung resulta. Pwede kasi yung resulta na yun, kasi successful siya, di ba? Na parang matagal mo nang gusto mag-work overseas. Pero ang trade-off nun ay, kailangan mo umalis. Temporarily, iwan mo yung family mo. Yun yung sinasabi ko na up and down mangyayari and just na mabilis. Mabilis ang mga pangyayari. So, kung halimbawa, nag-apply ka, no, makukuha mo agad, elated ka, masayang-masaya ka kasi everything is lining up, everything is in the right place, tapos biglang darating yung sampal ni universe na parang, dumating na rin yung application results mo, so kailangan mo nang umalis. Bittersweet. Yun yung pick up ko sa'yo, Leo. Masaya ang lahat until there's a news na ibibigay sa'yo and bittersweet siya. Pwede din naman na kung romantically, meron kang na-meet na air sign, Taurus, air sign, Libra, yung sinabi ko kanina, Libra, Aquarius, Gemini. Pero traveling, ano lang siya, tourist lang siya dito. So, yung bittersweet, andun pa rin yung energy of bittersweet, pero iba lang yung scenario. You get what I mean? Kaya general yung reading ko eh. Kasi merong specific na scenario, may specific energies ako na pick up. Doon ako nagfo-focus. Pero it may be applicable sa work life, relationship sa work, or relationship romantically. So, kung romantically ito, pwedeng mapupurnada ang isang bagay. Let's say, parang okay na, nahanap mo na yung the one mo, whatever, Mr. Right, Miss Right, whatever, at sobrang talino niya, you have deep admiration for this person, pero traveling, ano lang siya, nag-travel lang siya, turista lang siya. So, medyo may konting napurnada doon, kailangan niya na umalis. Alam mo sa sarili mo na kailangan mong tanggapin ng pag-alis niya kasi hindi naman siya temporary visitor lang naman siya talaga to begin with. Pero there's that deep connection na hindi mo maitanggi. So, yun yung bittersweet. Doon ang gagaling yung sampal na universe. Kailangan niya nang umalis. Nahanap mo yung soulmate mo, hindi tayo sure kung soulmate mo yan, pero if you feel that way, so be it. Nahanap mo siya, pero yung sampal, may darating na sampal, and that could be in the form of kailangan nyo nang umalis ng Pilipinas. So, mabilis at mabilis ang pangyayari. Something is, kunin natin yung, yan. Pwede din naman na, kasi ito, this is fertility card. Yung yokai na to, fertility card. Pwedeng nabuntis, pwedeng yung good news ay may good news and bad news eh na mabilis ang pangyayari. Pwedeng nabuntis pero may trade-off. May milagrong magaganap. Pwede din naman na mapapanalo mo yung kaso sa ex mo. Pero ang kapalit nun ay nasobrahan ka ng gastos doon. Pero ang kapalit nun ay magkakaroon ka ng bagong baby. So, it's a good news, pero in reality, gastos ulit siya. Yung ganon. May bittersweet na ganap dito. And you will have to make the choice. Meron kang iiwan, meron kang kailangan, something has to give. Meron kang kailangan, parang work-life balance ang textbook meaning nito. Pero meron pagpili na meron kang binabalanse at medyo nahihirapan ka ng balansehin yan. So, kailangan mo nang mamili.
Siguro for the longest time, walang news o kaya parang hindi ka makapag-decide o kaya naman naghihintay ka ng sagot, naghihintay ka ng news from another person, from an external force. At ngayon darating na siya this September or soon, kung hindi this September, October, at kailangan mong mamili. Kasi hindi mo sila pwedeng pagsabayin, silang dalawa. Hindi ko alam kung ano yung dalawang bagay na yung pagsasabayin. Pwede kasi yung iba sa inyo, trabaho at family life. Pwede din naman na Pilipinas at pupunta sa ibang bansa. Kailangan mong mamili kung dito ka ba manganganak o sa ibang bansa. Dito ka ba magtatrabaho, tatanggapin mo yung offer overseas. Parehas may trade-off, pero kailangan mong mamili. At itong buwan ay somehow pipilitin ka ni universe na pumili na. Kasi hindi sila mutually exclusive. They can't happen at the same time. Magpupursigi para malagpasan. Kung ano man yung pipiliin mo, kasi trade-off nga eh, choice A at choice B, hindi sila pwedeng pagsabayin. It's either hahanapin mo yung middle ground, pero in reality, walang middle ground. Kailangan mo talagang mamili. So, kung ano man yung pipiliin mo doon, I feel like you will do everything in your power para um, malagpasan yon o para maipanalo siya o para labanan siya. You could be dealing with a Virgo. Pwede kasing may pera related sa lahat ng ordeal na ito. Katulad nga na nabanggit ko kanina, pwede kasi na legal battle siya. So, in that legal battle, pwede kasi na mauubusan ka ng resources. Pero, Empress, sa isa kong deck, yung Empress si Our Lady of Guadalupe, di ba nagmilagro siya? Merong yumabong, may abundance na dumating. Pwede kasi na, ang ibig sabihin din nito, na you could be nasa rock bottom ka, so ubos yung finances, pero may parating na swerte, pero hindi pa siya this month eh. Kapalit nun, may magandang balita na darating, pero I feel like it would not happen soon. Hindi siya ganun kabilis mangyayari as opposed to yung bad news na darating sa'yo. Kasi you could be dealing with a Virgo, pero it could also be yung challenge sa'yo ay yun nga, mauubos yung finances, pwedeng magkaka-baby na hindi ka ready, pwedeng um, mapupurnada yung nabubuong romantic connection with someone, pwedeng ganun. Pero it would take some time for you to take action on it. So, makukuha mo yung message kapag ka nag-soul searching ka, ganyan. Makukuha mo yung message kapag meron kang ginawang isang bagay na para sa sarili mo. Halimbawa, yun nga, nag-soul searching, nag-contemplate, nagbalik loob sa religion mo, yung ganon. Kasi ang hermit, this is search for enlightenment, na pagiging ermitanyo. Pwede din naman na you're all over the place, ang dami mong masyadong kinakausap at kinakailangan mong mag-spend time with yourself. So, pasensya na sa ingay na naririnig nyo. Ako man ay um, hindi natutuwa sa ingay na yan. Pero, it is what it is. Sorry. Anyway, may mangyayari na hindi mo magugustuhan. Something will surprise you. Actually, a tower, it's not something na sobrang surprising kasi may signs yan. It doesn't happen overnight. Lahat yata ng signs nakuha yung tower ngayon eh. So, September is a make or break month. Meron siyang sampal. May sampal sa universe. It doesn't necessarily have to be ino-OA-yan ko lang yung para ma-manage natin yung expectations, no? Ayoko namang sabihin na pagandahin pa, ayoko nang i-sugarcoat kasi ang tower talaga ay hindi maganda, pero you can look at it positively. Kasi pag may nawasak na isang belief system o nawasak na isang bagay sa buhay mo, magkakaroon ka ng oportunidad para makapagsimulang muli. Yan ang positive message ng tower. Para lumabas ng tower sa'yo and it would happen fast, maaari may kinalaman sa pera. Ang bad news na darating, kinakailangan mong mamili. Pwedeng napurnada ang pag-ibig,
O puwede din naman na pregnancy na hindi ini-expect, puwedeng mananalo sa isang kaso. Maraming senaryo akong puwedeng i-interpret dito. Pero don't forget yung sinabi ko nga kanina, don't forget to use your intellect. This could be you. Doesn't necessarily have to be Libra, Aquarius, or Gemini. Pwedeng ikaw to, King of Swords. Matalino using your reason, huwag magpadala sa emosyon. Kung ano man ang pagdadaanan mo this month, huwag magpadala sa emosyon. Instead, gamitin ang utak para i-navigate ang sitwasyon na ito. Pwedeng you might need to self-reflect. Meron ka sigurong ginawa dati, tas iha-hunt ka ngayon, may pinagkautangan ka, malaking amount, tas biglang magkakaroon ka ng sabina, pwedeng ganon. So, this is a good month. Be thankful kahit ano pa man ang dumating sa'yo. Sabi ko nga, everything is falling into the right place. Yun yung initial na nakuha kong mensahe sa reading mo. Kuha tayo ng oracle. Ay, ang bilis. Oracle card. Babasahin ko yung nasa guidebook niyan mismo kasi hindi ko pa siya kabisado. Bagong-bago ito. Ang ganda nito. May pa-foil. Basahin ko yung ano niya. Sentinel. Determination, certainty. A figure stands at the gates, faceless in their armor, hidden by their great shield. The sentinel is the pinnacle of guardianship. They know the value of what they protect and what they will give in order to keep it safe. They have their orders and they will not leave their post no matter what comes to pass. Reversed. Reverse mo siya nakuha eh. Being self-assured and confident of your position is a good thing, but make don't let it make you arrogant or self-centered. Being solely focused on your own needs can blind you to the needs of others. Be aware that people may see you as being dominating or pushy. Leo, alam mo na. When dealing with those around you, remind yourself to be gentle and to listen to them. Sabi ko pa lang kanina si Leo parang kung dati dominating, ngayon may collaboration na, may cooperation na. So stick to that. Kung ikaw ay parang, kung merong mga instances na parang babalik ka sa old self mo na dominating or pushing, now is not a good time to be that person. Yun lang ang message nito. Narinig mo naman kanina. So, iwan ko na yun doon. Leo, salamat sa pagbisita. Sana makita ko ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye!